Eliza POV. Radley, kanina pa tayo nasa biyahe, saan ba tayo pupunta? Gabi na, nag-aalala kong sabi nang makita kong madilim na sa labas, ang layo na rin ng biyahe namin. Saan niya ba ako dadalhin? Don't you trust me? Don't worry wife, we are almost there, sabi niya at narinig kong bumuzina siya, dahilan para bumukas ang gate. Isa ba tong villa? Maya-maya pa ay huminto kami sa isang harapan ng bagong bahay. I mean kitang-kita na kagagawa pa lang ito, at magandang-maganda. Radley, nasaan tayo? Kanino ito? Itinuro ko pa ang bahay habang nakatingin sa kanya. Yours. Tipid niyang sabi at ninisihan ako bago lumabas. Anong akin? Wala akong binibiling bahay. Nakita kong pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan, at inalalayan na makababa, inilibot ko ang paningin ko, kahit gabi na masasabi kung maganda ang kapaligiran dito. Ellie, hindi ko na kayang magtiis, hindi ko na kayang maghintay ng mahabang panahon para makasama ka, mula umaga hanggang gabi, magdamagan. Gusto ko palagi lang nasa tabi ko sa lahat ng oras, ayaw kong mawala ka sa akin Ellie. Mahal kita, I do love you ever since. This house, starting tonight, I want you spend all night with you. I want to be with you Ellie. I brought this house for you. For us. Now, can I have your answer? Can you be my girl and live with me? Hindi ko maiwasang maluha, nang marinig ko ang sinabi niya, sa pagkakataong ito alam kong hindi na biro ang sabihin niyang mahal niya ako. Radley, he smiled and wiped my tears using his thumb. Hush, I won't force you if you don't, all I want is you to be with me. He gently caressing my hair. Radley, sinagot na kita. Pigil ko sa kanya nang papasok na siya sa loob. Sinasagot. He smirked. Yes. I wanna be your girl forever. I explained, his eyes widened. Really? You mean? Yeah. Thanks wife. Yeah, thank you. I'm so lucky this day. Masaya niyang sabi at niyakap ako ng mahigit. Hindi naman kita maintindihan isa pa. Nagdemand ka na sa akin ng una pa lang, hindi mo na kailangang manligaw. I pouted, that's make him smirked. No wife. You are not officially my girl, because you are certified my wife. Thank you so much. Hinawakan niya ang magkabila ang pisngi ko. One more thing, I won't stop courting you, I won't. I love you, this will be new beginning for the two of us. Hinalikan niya ako sa noo. Radley, I love you too. Mahinang saad ko. I love him the way he loved me. I love everything about him and I accept him wholeheartedly. Hindi ko man masabi, hindi dahil sa nahihiya akong umamin. Minsan naisip ko na wala siyang nararamdaman sa akin, pinapanindigan niya lang ang kasal na meron kami, pero mahal ko siya, iyon ang nararamdaman ko. Siya lang ang nakapagpidama ng ganito sa akin. Sa kanya ko lang naramdaman ang tunay na kasiyahan. Sounds very good. It's making my heart race. I love you more baby. Natatawa ako sa reaksyon niya, dahil mahina niya pang tinipa ang dibdib niya. I love you too. Pag-uulit ko na ikinatigil niya. Napalingon ako sa bahay at hinhila ko siya papasok, gusto kong makita ang nasa loob, kung maganda ba talaga. I know, hindi mo man sabihin, nararamdaman ko. Mas mahal kita. Mahal na mahal. Napaharap ako sa kanya habang nangiinat ang aking pisngi. Grabe, balak niya ba akong tapusin sa kilig? You're blushing. I heard him chuckled. Wife. Napalingon ako kay Radley na nakaupo sa office chair niya dito sa kwarto namin, habang ako ay nasa sofa sa tabi niya. Pagkapasok naming dalawa, inilibot niya ako sa buong bahay, at masasabi kong sobrang ganda, at ang laki nito para sa aming dalawa. Malaking living room, complete equipment na kitchen, may maid's quarters sa first floor kasama na rin ang basement. Sa second floor naman ay 3 kwarto, 2 guest room and the master bedroom's room. May king-size bed, mini living room and reading corner, table for 2 person only. Ang room naming dalawa is sobrang laki, may 4 itong pinto sa loob, ang isa para sa banyo, ang isa ay ang walk-in closet, ang isa naman ay office niya, then ang isa naman for baby. Hindi ko nga alam kung bakit may room for baby na kaagad, wala pa naman kaming anak. Ang masasabi ko lang ay masayang kinakabahan ako na magkasama na kami,
wala na itong bawian. Mag-asawa kami at mahal namin ang isa't isa, pinakamasayang araw naming dalawa. Masasabi kong ito na ang simula ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Kinakabahan, excited at iba pang emosyon ang nararamdaman ko. Wife, rinig kong tawag sa akin ni Radley, at naramdaman ko ang ulo niya sa balikat ko. Huminga ako ng malalim at bumaling sa kanya, nakita ko siyang nakatingin sa akin na para bang sinusuri ako. Problem. Umiling ako bilang sagot sa tanong niya. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok ko, at hinalikan ako sa labi. Magpahinga ka na, alam kong pagod ka sa biyahe. Susunod ako, tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Bulong niya at umayos siya ng upo. Mas pagod ka sa akin, hindi ba pwedeng bukas naman ang iba? Magpahinga na tayo. Hinaplos ko ang pisngi niya. Hindi ko alam kung paano niya napagsasabay ang pag-aaral, at ang pagiging boss ng company. Yes, naikwento niya sa akin, na tinake over ng lolo niya sa kanya ang position as a president in the company. Sabi niya pa nga hindi na siya madalas papasok sa school, dahil busy siya sa office. Mabuti na lang at patapos na kami, ilang months na lang ang hihintayin graduate na kami, makakapag-focus na siya sa work. Madali na lang hintayin mo na lang ako para sabay na tayo, pero mauna ka na, mapupuyat ka kakahintay sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko na nakahawak sa pisngi niya. Sige, ititimpla na lang kita ng coffee. Nginitian ko siya at tumayo ako at umalis ako sa pagkakaupo ko sa sofa, akmang lalabas na sa kwarto. Huwag ka nang bumaba, dito ka na lang magtimpla. Ngumuso siya sa right side niya, at nakita kong may heater then may water sa pitcher and mini drawers. Wow! Ang astig naman, hindi kaya ginagawa niya akong tamad nito. Meron pa palang mini fridge dito. Spoiler naman masyado. Hala! Ang galing naman, ini-spoil naman ako masyado. Nakangiting sabi ko. Simpre, dapat lang kasi magkasama na tayo, kailangan nating alagaan ang isa't isa. I promise you that. So for now, I need to go back to work. Always remember that I'm working for our future, for you. I wanna give everything you needed and wants, for our future family, understand wife. Palagi niyang iniisip ang future naming dalawa. I'm so happy that he always planned for us. Thank you. Kumuha ako ng cup and spoon sa mini drawer. At naglagay na ng coffee and sugar sa cup. Hinihintay ko pang mainit ang water. Ngumiti ako sa kanya. Yes. And keep this in mind too, that I am always be there for you. I will support you. Keep on loving you. I love you. I smiled at him that's make him cursed. Kailangan bang magmura? Hinahalo ko na ang coffee niya, at naglakad ako papalapit sa mesa niya dala ang coffee. Yeah, and you keep my breath away, when you say those words to me. Ngumiti ako nang milapag ko sa harapan niya ang coffee. Lou, ang oo mo naman. Magkape ka na muna, kabalang yan. Bumalik ako sa kinauupuan ko at niyakap ang throw pillow. I'm not. Just I don't know what I feel when you said I love you, maybe because I didn't expect that you gonna love me back, or maybe this is the first I feel towards a woman, and admit to myself that I am taken to someone. So you didn't say I love to your ex-fiancée Bianca? I curiously asked him. Napakagatlabi ako nang makita kong nag-iba ang timpla ng kanyang mukha, anong mayroon kay Bianca? Wife, sorry, curious lang kasi ako. Ngumiti ako sa kanya. Para yun lang ayaw niyang sagutin, ang damot naman, curious kaya ako kung bakit sila hindi nagkatuluyan na nagpakasal, at kung sino talaga ang totoong Bianca-like, inamin sa akin ni Bianca na hindi siya ang Bianca na nakarelasyon ni Radley, sino kasi yun? I pouted. Wife, po, I love you. Napatingin ako kay Radley, at pakiramdam ko ay may paro-parong nagsisiliparan sa aking tummy, na para bang nagdiriwang. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kaligayahan sa buong buhay ko. Maybe this is the love I asked to God by this man. I love the way everything about him. He always making me special. Nakita kong ngumiti siya sa akin, bago uminom ng kape. You're blushing. Hinawi niya ang ilang hibla ng aking buhok, bago masuyong hinaplos ang aking pisngi, na para bang nang-aasar pa siya. Everyday routine. Nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Radley sa likod ko,
at naramdaman kong yamakap siya sa akin, I smiled. Gumising ako ng maaga para mag-prepared ng breakfast namin, well wala kaming maids, kaming dalawa lang ang nandito, as a wife dapat lang napaghandaan ko siya everyday ng breakfast before he go to his work. Sagot ko at ipinagpatuloy ko ang paghahalo ng fried rice sa frying pan. Good morning my love, that smells good. Sabi niya habang isiniksik sa leeg ko ang kanyang mukha, at mas hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Morning. Ang sarap ng tulog mo, baka malate ka niyan. Bumaling ako sa kanya at pinisil ko ang pisngi niya. Of course masarap ang tulog ko kapag ikaw ang aking katabi. I am in peace, he said and gave me a little kisses on my shoulder. Oo na, tama ng halik, pakiabot na lang po yung lalagyan baka masunog pa ang niluluto ko, dahil sa kalandian mo. Natatawang sabi ko sa kanya. Sasawayin mo lang naman ako. Bakit kailangan pang utusan? Kumamat siya sa ulo niya bago kinuha ang lalagyan ng fried rice, na inilagay ko sa mesa kanina. Reklamador ka talaga eno. I asked him as he handed me a rice bowl. Pero masunurin. Basta pagdating sayo. Nagrereklamo pero susunod sa lahat ng utos mo. Ngumiti ako sa sinabi bago siya muling yamakap sa akin, habang nagsasalin ako ng niluto ko. Ako na dito. Magbihis ka na baka ikaw pa ang malate ng dahil sa akin, ihahatid kita sa school. Kinuha niya sa akin ang ginagawa ko, at napatingin ako sa wristwatch ko, 5:16 AM, masyado pang maaga pero dahil sa malayo ang bahay namin sa school, baka malate talaga ako. Is that my husband daily routine? Baling ko sa kanya. Yup, ihahatid kita everyday, but I can't say that I can pick you. You know. But don't worry you'll never gonna walk going home. I promise you that. Since malapit na ang graduation natin, ilang weeks na lang kaya hindi mo kailangang mag-adjust ng todo. Sabi niya at nginitian ako. Okay lang for sure na palagi lang gagabihin, sasabihin ko na lang si Andrea na. No, don't make a move about it, let me handle it, okay? He cuts me off. Okay, hintayin mo ako. Then hurry up, he answered. Kaagad akong naligo nang makaakyat ako sa kwarto, nakabihis na siya at kakain na lang the ready to go, habang ako hindi pa prepared. Pagkatapos kong maligo kaagad rin akong naglagay ng body lotion, at nagbihis ng uniform ko, at naglagay ng skincare and perfume. I brush my hair and I get my bag on the bed, at bumaba na ako sa kitchen. Nakita kong may kausap siya sa phone, at kaagad niya rin namang binaba nang makita ako, at ngumiti sa akin. Let's eat love. Aya niya sa akin. Pinaghugot niya ako ng upuan bago siya umupo sa kaharap ko, at nilagyan ng fried rice, egg, ham and fried chicken ang plates ko, bago siya kumuha ng para sa kanya. Thank you, I said as I saw how caring man he is, and how lucky I am. Don't mention it love, ubusin mo yan. Nginitian niya ako at nagsimula na kaming kumain, after we eat iniwan na namin ang hagasin sa sink. Dahil mal-late na ako, buti pa siya 8 AM ang pasok niya sa company, ako. 7 o'clock dapat nasa class na. Hindi pa naman namin naayos ang pinagkainan namin, pero sabi niya everyday may pupuntang maid para mag-ayos sa bahay habang wala kami, kaya hindi kami uuwing makalat katulad ng pag-alis namin. Kaagad rin kaming nakarating sa school, kahit na ang kulit niya sa biyahe. Nang may hinto niya ang sasakyan sa harap ng school, bababa na sana ako pero may narinig akong click, at hindi ko mabuksan ang passenger side. Radley, naiinis na baling ko sa kanya nang hindi ko mabuksan. Yes my love, he playfully asked me and smiled. Bakit mo nilock? Sinaman ko siya ng tingin. Because you forgot something, he said and he moved his face closer to mine, and he pointed his cheek. My goodbye kiss, he said and smiled as our eyes met. Oh God, what a handsome man in front of me. I gulp. Kanina ka pa kaya halik ng halik, buksan mo na lang ta, dahil pareho tayong malilate. I pouted. Iba naman yun. Ayos lang na malate ako, ewan ko lang sayo. Sabi niya na kinasama ng tingin ko sa kanya. Oo na. Sige na nga, sabi ko at hinalikan ko siya sa cheek, kung saan niya tinuturong halikan ko siya. That's my wife,
He commented and I heard the click sounds again, it means bukas na ang pinto. Thank you. Masayang saad ko. Dinampot ko ang bag ko sa tabi ko, at bubuksan ko na sana ang passenger side nang bigla niya akong higitin papaharap sa kanya, at hinalikan ako sa labi, naramdaman kong bumukas ang pinto sa side ko, dahil binuksan niya iyon habang hinahalikan ako. I love you. He moted in between our kisses. I love you too. I answer and he gave me one smack kiss on my lips again. Ang dami mo talagang alam, alis na nga baka malate ka pa eh. Inirapan ko siya. He answered nang makababa na ako ng sasakyan, isinara ko na ang passenger side pero bumaba ang salamin nito, kaya nakita ko pa siyang nakangiti sa akin. Ingat ka sa biyahe. I wave at him. I love you too. He answered and winked at me, bago mabilis na umalis sa harapan ko ang sasakyan niya. Baliw na talaga ang lalaking yun eh. Sabi kong ingat, sumagot ba naman ng I love you too. Nakangiti ako habang umiiling. Huminga ako ng malalim para ikalma ang sarili ko, bago pumasok sa school, baka kasi makita pa ako ni Andrea na ganito kasaya, baka kulitin na naman ako nun, dahilan kung bakit ako masaya na kinikilig. I heard a fake cough. Kaagad na nanlaki ang mata ko, nang lumingon ako kung saan nanggagaling ang fake cough, nang makilala ko kung sino ang mga naririto. Red, Rex and Andrea. Blumang natin Ellie baby ah. Puna ni Red na para bang may nakakaasar ng ngiti sa labi niya. Oo nga baby. Ikaw ah, lawak ng ngiti natin, umaabot sa langit, hindi ko maabot, how to be you po. Nang aasar na saad ni Andrea, at lumapit sa akin. Asawahin mo ako, maabot mo ang tuktok ng kalihayahang sinasabi mo. Cool na sabi ni Rex na ikinaubo naman ni Andrea, na para bang nandidiri. Ay, asar namin ni Red sa dalawa. Yuck! Ang kapal naman ng mukha mo, ang sabihin mo kamo maabot ko ang tuktok ng kasakitan at kasawian sa pag-ibig. Marting saad ni Andrea. Try me, panghahamon ni Rex. Try what? Inirapan ni Andrea si Rex, kami naman ni Red tahimik lang na nakamasid sa dalawa, na para bang wala kami rito sa harap nila kung magbangayan. Be my girl, Rex directly said that's make Andrea and I widened. Naubo si Red. Kailangan ko na sigurog magpatingin sa doktor. Sabay-sabay kaming napalingon kay Red, akala ko sinasadya niyang umubo pero totoo pala. Nasamid ng sariling laway. O, sadyang may TB na siya.